Mga bro, ito na naman tayo sa usapang fighter jets. Alam nyo ba na ang Australia ay tuluyan ng nagretiro sa kanilang mga FA-18 Hornets noong 2023 habang sila'y nagta-transition sa mas advanced na F-35A Lightning II? Ang tanong, nasaan na kaya ang mga jets na ito? Some were sold to Canada, some kept for displays, at ang iba, well mukhang nakatambay lang sa Guam. Now, here's the real tea. Bakit hindi na lang kunin ng Philippine Air Force ang ilan sa mga ito? Unang-una mga bro, ang FA-18 Hornet ay hindi basta-basta. Proven na ito sa iba't ibang combat missions. Kaya nitong magsilbing fighter, attack, at reconnaissance aircraft, isang tunay na multi-role jet. Sa panahon na naghahanap tayo ng pangkontra sa mga banta sa ating teritoryo, parang ito na yata ang perfect na stopgap solution habang inaantay natin ang mas modernong mga fighter jets. Ang tanong, bakit hindi pa natin inaaktyonan ito? Mga bro, kung ang Canada nga ay nakakuha, bakit hindi tayo? Posibleng mas mura na ito ngayon since second-hand units na, pero functional pa rin. Kaya ba natin itong isama sa ating procurement priorities? Kung magiging flexible tayo, these Hornets could significantly boost our air capabilities sa mas affordable na presyo. Practical move diba? Pero syempre, kailangan din natin tingnan ang logistics. May maintenance ba tayo para dito? May training ba para sa ating mga piloto? Remember, ang jets na ito ay medyo matanda na rin. Kailangan ng sapat na budget para sa spare parts at operational readiness. Pero mga bro, kung ang magbibigay ito ng karagdagang puwersa habang wala pa ang mga bagong fighters, bakit hindi diba? At higit sa lahat, strategic din ito. Kung mapadali ang acquisition at deployment nito, instant upgrade agad ang air power natin.